Grabe, ang mahal pala ng tuition ko. Nangihinaing tuloy ako sa pera niyo. Huwag kang manghinayang, ano ka ba? Ganun talaga. Kaya dapat hindi mo kino-convert ang dollar sa peso para hindi ka nadidismaya. Ano, ready ka na pumasok sa Monday? Kinakabahan nga ako eh. Puro kanuba naman makaklase ko. Huwag kang kabahan. Mas magaling ka sa kanila. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Kasi sa ate Emma kasi maaga alis. Kailangan ko siya maabutan kasi wala pa kasi ang susi ng bahay eh. Hawakan mo nito. Allowance mo na to for a month. $500? Justin, ang laki nito. Baka may masabi na yung parents mo. Ano may masabi? Eh, ma'am ko nga mismo nagpapabigay nito sa'yo eh. Oh? Ibili mo daw ng gamit yung sobra. Bumili ka tuloy ng jacket. Pay talaga ng mommy mo. Justin, alam mo na ba yung number niyo sa Manila? Huh? Oo. Pero, hindi mo rin makokontak si mami. Bakit? Nasa Hong Kong. Ay, Email mo na lang. pwede. O ano? Gusto mo hatid kita o alam mo na damo? Huwag na, mag-enroll ka pa eh. Sakay ako naman eh. Okay. O, paano? I love you. I love you. Alas 6 ng umaga, dito ka na, ha? As a stock clerk, I want you to do the following. First, you fill the empty shelves. Pangalawa, kapag may spillage, you have to make sure you clean those. Pangatlo, kapag busy ang mga cashiers, you have to help them bag. Ang importante, pang-apat, you collect the push carts outside every 30 minutes. Dito, ang sweldo mo, $7 per hour. Pero, pag may overtime, 12 and a half. Pero kung magtrabaho ka ng holiday, double pay. Oh, okay na ba yan? Okay na po yan. Tulong na po sa akin yun. Okay. O sige, sige. Get your uniform. Kunin mo na lang inside. Okay? And, umpisa ka na. Kunin mo na yung mga cards sa labas, okay? Salamat. Somehow you cast that spell on me that's driving me crazy. I can't stop thinking about you. I want to kiss you and hold you. You are the one that I've been searching for all of my life. Now that you're here, I'll never let go. Please tell me what I should do to make you stay here in my arms, 'cause baby, 'cause baby, you're my baby, you're my baby. Mrs. Rivera, Yes? hindi ako na lang. Oh, Justin, bakit? Katrabaho mo yan eh. Hindi ka naman kasi sanay. Eh kung tutuusin, pwede ka naman sana magpabanjing-banjing na lang dito. Pinapadalang ka naman ng allowance ng magulang mo ah.
Kulang ho yan. Di kasya sa amin ni Cecil. Mrs. Rivera, kapag ho tumawag si Mami, o kaya si Daddy, huwag niyo pong sabihin sa parents ko na nagkatrabaho ako. Huwag niyo rin pong sabihin na nandito si Cecil. Ha? Akala ko alam nila. Sabi ni Cecil pa na yung email niya sa mami mo. Gawa-gawa ko lang ang email address na yun. Mrs. Rivera, huwag na wag ho kayo magkakamali. Hindi pwedeng malaman ng parents ko na nandito si Cecil. Kilala mo ako. Hindi ako sumbongera. Kaya lang hanggang kailan mo naman kakayanin tong responsibilidad na to? Daig mo pang nag-asawa. Kasi isasala mo. Rolex? Ba, genuine. Ba't isasala mo to sa akin? Bibilang ko na regalo yung girlfriend ko. Eh, malapit nga anniversary namin. Hindi ko naman pwedeng galawin yung pera kung nasa bahay. Pati yung sweldo ko dito. Naka-budget na po yun. Oh, 400. 400? Oo. Eh, ang mahal-mahal ng Rolex eh. Yun lang ang pera ko. If you want, give it to somebody else. Oh. Sige, pwede na 400.